Okay, hello. Welcome sa differential equations. Ang topic ngayon is separable differential equation. So, ano nga ba muna ang separable DE? Separable DE is one technique, siguro, one technique or was one of the many solutions na pwedeng gawin para mag-solve ng differential equation. So, ano ba goal ni separable? Ang goal ni separable is papaghiwalay yung uh, functions in terms of y, in terms of x. So, sabihin meron tayong dy dx is equal to a function of both x and y. Okay, isulat ko lang function of x and y. Then, meron akong function ni x, meron akong function ni y. Kaya ito muna yung gagamit ko notation. So, ang goal natin is mahiwalay yung function, function ni y sa function ni x. Paano natin gagawin yun? So, alam natin itong part na to composes of g of h and h of y. Sabi natin, minultiply lang natin sila. So, pwede na natin gawin dy dx is equal to g of x times h of y. Then, ang mangyayari is, since ihiwalay natin si y sa x, etong dx, lilipat ko dito. Then, etong hy, ililipat ko dito, pero gagawin kong reciprocal. So, magiging 1 over hy dy dx. Dy na lang pala kasi tinanggal ko si dx is equal to g of x d of x. Bakit ko uh, nilipat si d of x? Kasi ayoko to papunta sa denominator kasi maraming kaguluhan yung mangyayari dyan. Like based from experience solving. Pero yun na yung rule of thumb. Etong dx, lipat mo na dito sa kabila, then h of y. As much as possible, itong dy, pati itong dx, hindi dapat malilipat sa denominator. So, yun lang. So, then, after mo ma-separate si y kay x, pwede ka nang mag-integrate. Integrate, then, your normal, like, the notation ko lang muna, plus c, then, makukuha mo na. Like, makukuha mo na. Parang domino effect na yan. So, para natin ito hiwalayin. Actually, una natin gawin, nakita ko tong x, di ba? Common sila. So, pwede ko silang i-factor. Bakit ko i-factor? Yan, may kita natin. So, dy dx. Tsaka, wait, bago mag-factor, like, hindi ko to basta-basta hindi ko basta-basta ma-divide by y itong buong, like, hindi ako makaganto. Kasi, kapag minultiply ko to dito, napagsama ko lang ulit si x and y. Hindi ko sila na isolate. Y squared pala. Kaya, pero still, my point, hindi mo pa rin isolate. So, factor muna natin. Then, may kita natin. X, 1 plus y squared. So, ito, doable na. Pwede na natin ma-isolate itong term na to na may y, pati term na to na may x. So, gawin natin. Gawin natin itong d of x. Lipat lang yan. Then, itong 1 plus y squared, ililipat ko. Pero, i-reciprocal ko na agad. So, magkakaroon ako ng dy over 1 plus y squared, or actually, gawin ko ng y squared plus 1.
pares lang naman yun, is equal to x dx. So, nahiwalay ko na uh, yung y terms, yung x terms, pwede na ako mag-integrate. Integrate, integrate. So, integrate natin si left side muna. Ito, although hindi naturo, like sa context sa atin, hindi naturo, pero pag tignan nyo yung integral nito, which is inverse tangent. Inverse tangent yung y. Dapat kabisado pala to ano, all the time. Kasi, ito pa nga lang oh. Nakikita na natin may ganyan na. Paano pa sa ibang techniques. Marami tayong makaka-encounter na ganyan. So, dito yun lang yan. Inverse tangent ng y is equal to, pag integrate to, 1 half x squared plus c. Okay, wait. Okay, wala tayong initial condition. So, okay. Paano na to? Hindi ko hinahanap yung inverse tangent ng y, hinahanap ko lang yung y. So, paano natin gagawin to? E di, since inverse tangent to, pwede ko lang gawin, kunin ko lang yung tangent ng function. Diba? Para makancel yung inverse. Yan. Basta na dyan yung tangent. Ita-tangent mo yung buong equation. So, pag tinangent mo yung buong equation, maka-cancel to. So, magiging y na lang. Y is equal to tangent ng, ito, 1 half x squared plus c. So, ito na yung general equation ng given na differential equation. So, medyo simple lang kasi I mean, wala naman tayong initial condition. Pero dito sa next number, kakaroon na tayo ng initial. Sige, solve natin. So, paano to? I mean, same thing lang din. Pwede natin gawin. As usual, itong d of x, lipat sa kabila. Then, itong y, square root of y plus 1, lipat ko. Then, ire-reciprocal ko. So, gawin na lang natin yun. So, meron ako. Okay, bago ko gawin yun, pwede optional din na multiply nyo muna both sides equation ng 2. Pwede yun. Pares na naman ako masagot. Pero gawin natin to. Huwag mo natin i-times sa 2. Either way, tama pa rin naman. Kasi, I mean, pag ayaw nyo ng fraction dito, like, pwede nyo gawin yan. Pero ngayon, hindi ko muna gagawin. So, meron ako 1 over 2 square root of y plus 1 dy dy is equal to cosine x dx. So, nahiwala natin yung terms of y, terms dx. Pwede na tayo na mag-integrate. Integrate, integrate. Okay, ito, u sub, i-step by step ko pa rin. Plus 1, du is 1 dy, so magiging dy na lang. So, dito magiging integral 1 over, actually, labas ko na yung 1 half. U raised to negative 1 half. Ito, plus, pag pinalas 1 ko to, magiging 1 half, reciprocal 2, makancel yung 1 half. So, titira ko na lang u raised to 1 half. Which is square root of y plus 1. So, yun yung left side natin. Then, ito, simply sin x. So, yung equation natin ngayon ay, sorry ko na yung red, square root of y plus 1 is equal to sin x plus c. Okay, notice na, like, kasi, same din sa unang question, na hindi ako naglagay ng plus c sa side ng y. I mean, bakit? Diba? So, pag in-integrate natin ito indefinitely, magiging y plus 1 plus some certain constant. Sabihin natin c1. Then, ito sin x plus c2. So, naturally, ito c, ililipat ko. So, magiging c2 minus c1. Pero,
kapag nag C2 minus C1 ako, kapag subtract ko ng dalawang constants, alalabas, constant pa rin. 'Di ba? So, tinanggal ko na yung hassle. Diniretso ko na sa C. Okay. Ngayon, dito na. Ito na yung kinaibahan sa walang initial condition. Dito, isa-substitute na natin yung initial condition. I mean, bakit? Hindi ko pa nakahanap si Y eh. Sa-substitute na ako agad dito sa part na to. Dahil hindi lang siya, kasi ito yung pinaka-consistent na way para mahanap yung tamang C. Kasi ito yung one instance na, okay, pag in-isolate ko muna si Y, magkakaroon ako ng square dito sa C. Which is, hindi ko alam kung ano yung C ko. Which is, kung positive ba o negative. Yun yung pinaka uh, biggest hurdle mo dito. So, bale, para ma-determine mo kung positive o negative si C, babalik ka pa rin dito. So, like, substitute mo na agad dito. Pagdating dito sa part na to, pag na-integrate mo na yung left side, pag integrate mo yung left side, right side, substitute mo na agad yung initial condition. So, meron akong y is 0, x is pi. So, substitute ko na lang. So, ito ay square root of 0 plus 1 is equal to sin pi plus c. Ito ay 0. Ito ay just 1. So, ang c ko ay 1. Positive 1. Then, substitute ko na balik dito. Kakaroon ako ng square root of y plus 1 is equal to sin x plus 1. Okay, ngayon, dito natin isolate si y. So, paano natin gagawin yun? Is-squared natin both sides ng equation. So, magkakaroon ako ng y plus 1. Bakit y plus 1? Makakancel ko na yung square root. Then, ito, is-squared ko to. Is-squared yan. So, magiging sin x plus 1 squared. Then, itong 1, lipat ko sa kabila. Bali, ang particular solution o yung pinaka-solution sa DE na to is y is equal to sin x. Sin x plus 1 squared minus 1. Yan. Yan yung pinakasagot. Pero sige, balikan natin dito sa part na to. Sabihin natin hindi muna natin sinubstitute the initial condition. In-isolate muna natin si y. So, ito yung parang alternate universe solution. So, pag in-isolate natin to, isi-squared ko agad to. Naging y plus 1 is equal to sin x plus c squared. Then, y is ito. Minus 1. Then, substitute natin yung initial conditions. Y is 0. Alam kong sin pi is 1. So, magkakaroon c squared minus 1. C squared is 1. C is square root of 1, which is either positive or negative 1. Hindi ko alam. Diba? Yun yung uncertainty dito eh. Then, para ma-verify mo to, babalik ka lang ulit dito. Which is, nagsayang ka lang ng oras. So, not advised. So, X to. Para maging consistent kayo sa separable, pag may initial condition, kapag na-integrate yun na yung left side, pati right side, substitute agad yung initial condition para mahanap yung C. Kahit although makaka-get away ka kapag in-isolate mo muna si Y, pero for consistency, mas i-substitute na lang for consistency. Okay, ito explain ko na lang kasi nagloko yung recording ko for some reason. Okay. Dito meron tayong dy dx is equal to e raised to y sin x. Usual, itong dx lipat sa kabila,
then itong e raised to y, lipat, then reciprocal. So, kakaroon tayo ng, okay, pag nilipat ko pa itong e raised to negative y, magiging 1 over e raised to y, which is also equal to e raised to negative y. Inangat ko lang to. Kaya siya naging negative. Yan. So, yun. Nakuha ko to. Then, nakuha ko to. Pwede ko nang integrate both sides kasi nahiwalay ko na si y sa x. Okay, integrate. Pag integrate ko to, ito lalabas. Pag integral ni sin x is negative cosine. Then dito, sinubstitute ko na agad yung initial value natin, initial condition. Yung y is 0, x is 0. So, dito, e raised to 0 is essentially 1. Nagka-negative 1 ako dito kasi negative sign dito is equal to cosine 0 is equal to 1. Nagka-negative lang ulit ako dito kasi negative cosine, given. Then, plus si 1, transpose to, magiging 0. So, yung constant na natin ay 0. So, rewrite lang natin yung equation as negative e raised to negative y is equal to negative cosine x. Then, paano natin tatanggalin si e? Diba? Kasi y yung gusto natin hanapin eh. Gagawin natin, lalagyan lang natin ng ln, i-ln natin yung both sides ng equation. So, ang mangyayari is, tong ln, tong e, maka-cancel, then, matitira ln cosine x. Oh, by the way, nakalimutan ko palang maggitin, itong negative sa both sides, kinancel ko na yan. Yan, multiply ko by negative 1 para hindi ako magkaroon ng negative sa loob ng ln. Okay. Then, na-cancel ko si ln pati e, negative y, then ln cosine x, divide both sides by negative 1 uli, or multiply both sides by negative 1, then magiging negative ln cosine x. Actually, pwedeng dito ka na mag-stop. Like, ito na yung answer. Pwedeng ito, or pwedeng ito. Either dyan tatanggapin naman, pero mas gusto ko pag sinimplify na talaga. Sobrang simplified. Itong negative sa labas na ln, pwede kong ipasok sa loob. Pwede ko ipasok sa loob yan, kasi properties na log yan, na logarithms. So, magiging ln. Ito magiging cosine raised to negative 1 x. Wait. Iba yan. Okay, gawin kong ganito. Hindi yan inverse cosine. Ito ay just naka-raised to negative 1 lang. So, magiging 1 over cosine x, which in return, magiging secant x. But either way, tatanggapin naman to, either of the three. Kahit itong okay na siguro yan. Pero sinimplify ko lang. Then, yun na yun. Yun na yung number 3. Then, lastly, number 4, meron akong t raised to negative 1 dy dt is equal to 2 cosine squared y na may initial condition na y is equal to pi over 4, t is equal to 0. Okay. Itong t raised to negative 1, ginawa ko munang y raised to t. So, nire-write ko lang ulit yung equation. Y raised to t, dy dt, yada yada. Then, dito, nilipat ko na si dt, kabilang side. Nilipat ko muna. So, ang mangyayari dito, gawin natin kulay. Ayan. Okay. Kapag step by step talaga natin to, itong dt, nilipat ko sa kabila, so magkakaroon ako 1 raised to t dy is equal to cosine squared y dt. Okay. Matitempt tayo na hindi natin ilipat tong t kasi nandyan na yan. Pero kasi ang mangyayari dyan, ito yung dilipat ko, yung dy, which is, hindi pwede kasi magiging denominator yung dt. As explained kanina, hindi pwede maging denominator yung derivative dito. So, lipat ko muna si dt. Then, dito, pwede ko nang gawin, multiply both sides by t para magkasama na sila. So, makakancel ko to. Makakancel ko yan. Matitira ay
Okay, matitira sa akin ay yung dy. Matitira sa akin ay yung dy is equal to 2 cosine squared y hiwalayan t dt. Okay. Then, pwede ko nang gawin, divide both sides or multiply both sides. Ayan, reciprocal ng 2 cosine squared y. Yan, ito basically lipat ko lang sa ilalim ng dy. So, nagkaroon ako ng ganito. Nagkaroon ako ng ganyan. Then, pwede ko na integrate itong 1/2 basta mag-integrate na lang to 1/2, labas si 1/2, then integral ng 1 over cosine squared is just secant squared dy, then meron ako ng t dt. Ang integral ng secant squared y is just tangent y, kasi derivative, basta na yung derivatives. Derivative of tangent y is secant squared. No need sa u sub. Then dito, integral ng t is 1/2 t squared. Dito, may option kayo na multiply both sides by 2. Pero, di ko muna ginawa. I mean, pwede naman. Multiply nyo agad. Kasi pares lang din naman magiging sagot. Then, yun nga, initial condition, substitute. Tangent pi over 4. Itong pi over 4 dapat ay naka-radians. Radian. Pag ilalagay sa calcu, kasi ito yung pi over 4 is format din ng radian. Baka mamali kasi pag sa calcu nilagay nyo pi over 4, iba yung magiging sagot. So, tangent pi over 4 is equal to, yan, mahanap mo si C. Then, pag nahanap mo si C, rewrite ng equation, magiging 1/2 tangent y is equal to 1/2 t squared plus 1/2. Ngayon dito, pinasimple ko na buhay ko. Multiply ko na by 2 both sides, makacancel lahat ng 2. So, tangent y, matitira sa akin ay tangent y is equal to t squared plus 1. Ito, para matanggal ko si tangent, hanapin ko lang yung inverse tangent ng na tangent y, para makancel ko yung tangent pati inverse tangent. Then, ang mangyayari is, makukuha ko na yung inverse tangent ng t squared plus 1. Then, yun na yung sagot ko. Okay, kung napapansin nyo, pag tayo sa equation sa yung tangent y, sa tingin natin, hindi na matatanggal eh. Pero para matanggal lang to, isipin lang natin yung inverse function nito. Para matanggal. Same din dito ng e. Ang inverse function ng e is actually ln. Kaya pwede natin makancel yun. Yun lang. Yun lang para separable. Then, yun lang. Thank you. Bye-bye.